Ito yung ano ko, first love. Before PBB, ito talaga ako nag-focus. Bali, before entering PBB, nag-open kami 4 months. So, 4 months pa lang. So, ngayon, pang 1 year and... 1 year! Kaka 1 year lang namin October 5. Tama? Yeah. Medyo So, handsome ka talaga. Dust nuts dito. Yeah. Oo, Kasi kasi first love mo eh. first love ko to, like, ito talaga yung pinaglaanan ko ng oras nung naghihintay pa ako ng break from showbiz. So, ito muna, sabi ko, kailangan ko mag-build ng sarili kong, pagkakakitaan. Achiever talaga yung Dustin. He's also a marketing student, ha? You are a marketing Yeah. student, right? Yes. Yes. What year? Nakailang years ka rin bago ka pinuha ng showbiz? Oo. Bago kinuha ng showbiz, no? Si Eric, nag-stop ako, thesis na lang. So, 1 sem na So you'll go back for sure. For sure, yeah, tatapusin natin yan. After 10 years. After 10 years. Huwag naman sana. This is the, this is the Umpaw property. Sisters building. Yeah. So you're renting from them? Yes. Okay. And it's open at night? Parang bar, or is it? Ano siya, weekdays, open kami 2 p.m. hanggang 12 a.m. Pag Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 11 to 2 p.m. So nagsaserve ng lunch ng Thursday onwards. Yes. Pag Thursday, Friday, Saturday. Yes. Wow. Tapos sa gabi, medyo speakeasy bar, so patay yung mga ilaw. I love speakeasy bars. Punta kayo dito. Pero daw, sabi, you can use the alfresco area kaya nag-take out yata yung pag medyo may alcohol na. Yes, actually. Sometimes may event kami dyan, day drinking, o kaya minsan dyan tumatambay yung mga guests, paggabi. Pero inaayos pa namin yan, di ba ba? Thank you for having us here. Of course, my pleasure. Maraming salamat. Okay. Siguro I'll start with the first set of questions, no? First movie mo sa MMFF, Yes. Evil Origins. May kaskwento about your role. Alam ko medyo madugo, pero sige, kwentuhan mo kami, Dustin. Brief background lang bago ko mabalitaan yung project na to. Paglabas ko ng PBB, ito talaga yung bumungan sa akin na balita. Pwede na. Oo, sabi sa akin, may movie ka na Shake, Rattle and Roll. Sabi ko, wow. So parang nandun pa ako sa PBB nun eh. Sa labas pa ka ng bahay ni Kuya. Sabi ko, sige. Tapos next day, sinabi sa akin na ipapasok ko sa MMFF. So, parang dumagdag yung excitement ko kasi again, first time ko nga to sa MMFF. And yung role ko dito, if you guys know, nag-Shake, Rattle and Roll na ako last year. Last year ba? Ano ba to? Yeah, yung 2 years ago pala, sorry, 2 years ago. Nag-Shake, Rattle and Roll na ako. So, ang role ko doon before is, naging zombie ako. This time, sobrang layo niya eh. Sobrang layo. I would say sobrang layo niya from my role before kasi ito, parang may character talaga. May mararamdaman niyo yung puso ng character ko. So, excited Bida ka ako. dito. Bida ba? Yeah. Bida, May ata. solo pocket press kung ka, bida ka. Thank you to Regal, of course, to Miss Giselle sa pagbuo ng character ko. So kay Miss Nalin, na ating writer, no? Maraming salamat. Kasi natutuwa ako habang binabasa ko at habang tinitaping namin yung Shake, Rattle and Roll. Sobrang, parang, alam niyo na realize ko nga na ang horror pala ay mahirap talagang gawin. Kasi may drama, may parang, in a way, may parang light na eksena, tapos may parang pagka-thriller siya. So, mahirap siya papakita mo lahat ng emosyon eh. So, Kasi ang drama, malinaw eh, no? malinaw, Pero drama. Inaangklahan din niya ng family drama, ng drama pa din, ano? Oo, tapos kailangan mong matakot, kailangan mo, basta kailangan may mga, may specific na
Sige, we'll find out. Go ahead lang, guys. Sorry, Mga siguro na minutes yan, 5 minutes, no? Yeah. Where are we before yung power interruption? Yung role ko. Yung role, yeah. Yeah, ayun, siguro masasabi ko lang si Riel, pangalan na pala ng character ko dito ay si Riel, is very well-connected sa mga kasama ko sa movie. With Kuya Richard, Miss Ivana Alawi, kay Matt. So, well-connected siya sa lahat. So, nakakatuwa rin kasi, ano yun, Hanggang doon lang. Connected siya sa lahat. yun, baka sumobra eh. I know. So, mag-overshare. Ayun. So, doon na muna. Marami pang matay press cons eh. So, Future ba siya? which episode daw are you top billing? Third episode. Third episode. With With Kuya Richard Gutierrez and Miss Ivana Alawi. that's one of the smoothest shoots we had. Future, yeah. Ayun. Ay, kuha niyo. Galing ah. I know. That's how they are. Okay. We will entertain a set of questions. Siguro si Jun Lalin, he can ano na lang siguro. Jun, meron ka o gusto mo mamaya na yung questions? Sige. For now, we can have Alex Brosses of the Daily Tribune to shoot his first set of questions. Hi Alex, Mare. Hello. Justin, you being... Justin po. Justin pala, sorry. Justin, you being in a second Shake, Rattle, and Roll movie, what was the experience like before and after? Wow. Alam niyo na sabi ko sa prod last time na grabe talaga yung upgrade ng shooting namin this time around. Well, last time, nung first time ko mag-Shake, Rattle, and Roll, grabe naman na din yung naging experience ko doon. Pero this time around, parang dinoble or tinriple nila yung production talaga. Yun talaga yung napansin ko. Marketing, yung creativity, yung bawat eksena namin, pinag-aaralan talaga namin. Mas naging collaborative kami ngayon. Siguro dahil part na rin ako ng lead. Oo. Siguro mas naging involved ako this time with my co-actors sila Kuya Richard, Miss Ivana, and also to direct Ian. In a way, mas napasok ko yung sarili ko sa movie na to. Mas pinaghandaan ko, mas may pressure, no? Kasi alam naman natin kung ano yung gusto natin ibigay sa mga supporters, sa fans. So, I think yun yung pagkakaiba. And also yung, again, makikita niya talaga dito yung puso ng character ko. So, I'm really excited. Naramdaman mo yung yung pagiging hands-on ng producers na? Sobra. Alam mo, nagulat niya ako kasi parang, may Gen Z atake na to ngayon. Super hands-on. Kasi nakikita ko, na-appreciate ko yung production talaga, kung paano sila kumilos, yung mga strategy nila, yung mga decision making nila. Kakaiba talaga. And kudos to Mr. Cell and Sir Keith, of course. Sobrang hanga ako sa kanila. Gusto ko na nga GoPro next time. Joke lang. As we all know, Justin is, clear ka lang, he is managed by Sparkle, Regal Entertainment, and Virtual Playground. Sa tatlo. Wala nung natitira sa akin. Lang, joke. Ang dami ang managers. Ayan. Pero, Follow-up question. go. Since Halloween is just around the corner, can you share with us kung meron kang creepy experience while growing up? Kung nakakatakot or Nakakatakot na something experience. Were you, ganyan? Ano ka ba? May mga times, siguro ang nasa utak ko ngayon, before kasi magkatabi kami ng brother ko matulog.
Tapos pagka dilat ko, parang nakita ko siya na parang yung mukha niya skull. Tapos sinuntok ko yung mukha niya. So parang yun yung parang talagang naging ano sa akin, parang tuwing pinag-uusapan yung yun nga, yung mga ganong tanong. Personal. Oo, yan yung pumapasok sa isip ko kasi ang tagal ko siyang tinitigan nung naging skull talaga siya. So, yun, hanggang ngayon parang trauma ko siya or natatakot ako tuwing naalala ko kasi parang kapatid ko yun eh. Mamaya, di ba? Baka may pinanggalingan kang pinanood prior to that. Shake natin ng room. Wow. I'll make it. Are you the type na matatakutin or hindi mo lang pinapansin kung just like that experience? Actually, matatakot din ako. Sobra. Naalala ko nung Dubai kami, may pinuntahan kami doon, horror house. Halos masira na yung mga damit ng mga kasama ko noon. Kasi ako talaga yung tagahila sa kanila. Yun, hanggat sa gusto kong kontrolin yung utak ko na huwag matakot na hindi naman totoo yan. Matatakotin talaga ako eh. Yun talaga yung reality. Yeah. Okay, thank you. Thank you.